Kung magninegosyo ko, hindi naman ako siguradong aasenso at yayaman. There's no such thing as guarantee. At least ito bahay na. At least ito kotse na. Kung ganun pa lang ang mindset niya from the very beginning, wag na talaga siya mag-business. Eh ikaw, ano ding assurance mo na makakapag-abroad ka ng matagal? Paano pag nagkasakit ka? Uuwi ka ng Pilipinas, anong pagkakakitaan mo? Sino na magbabayad ng bahay na kinuha mo? Tatanda ka dyan, hindi mo matitiran yung bahay mo. Sigurado, hindi mo madadrive yung kotse mo. Ayun, hindi mo mapupulfill yung potential mo. Ayan, dyan tayo sigurado. Pero kung dito tayo sa hindi sigurado, at least may chance na makakasama mo yung pamilya mo. Ang tanong, OFW, paano makakapagsimulang magnegosyo? Since OFW tayo, wag nating sagarin to the point na lahat na lang is pinapadala natin sa Pilipinas or binibigay natin sa mga mahal natin sa buhay. Nako. So, kailangan nagsisave din tayo para sa sarili natin kung ang talagang goal natin is makapag-open ng isang negosyo. Right. Number 2 po na masasabi ko is alamin nila kung anong negosyo yung gusto nilang gawin. Kung gusto ba nila itong negosyo na to na simulan kahit wala pa sila sa Pilipinas, right, or gusto nilang magsimula ng negosyo for good. And paano naman magsisimula? Meron din tayo mga kanya-kanyang negosyo. Meron yung talagang sa sarili mong bubuksang negosyo. Like for example, yung mga skills na nakuha mo sa trabaho mo as OFW. Pwede mong gamitin yung mga yon para magsimula ka ng negosyo dito, or pwede naman franchising. Meron po tayong mga ibang negosyo dyan. Correct. Like sa amin sa Max Mango, ino-offer namin to sa mga OFW nating mga kababayan na wala nang iisipin eh. Andyan na yung negosyo, ilalatag na lang namin sa kanila dahil nga meron na kaming mga sistemang nagawa na, kaya madali na po nilang masisimulan yung mga negosyo nila basta meron lang silang enough na puhunan para po magsimula ng negosyo. Kung magninegosyo ko, hindi naman ako siguradong aasenso at yayaman. There's no such thing as guarantee. At least ito bahay na. At least ito kotse na. Ano isang sagot mo ron? Kung ganun pa lang ang mindset niya from the very beginning, wag na talaga siya mag-business. Eh ikaw, ano ding assurance mo na makakapag-abroad ka ng matagal? Paano pag nagkasakit ka? Uuwi ka ng Pilipinas, anong pagkakakitaan mo? Sino na magbabayad ng bahay na kinuha mo? Exactly, Boss Mix. Sige, sigurado, tatanda ka dyan, hindi mo matitiran yung bahay mo. Sigurado, hindi mo madadrive yung kotse mo. Ayun, hindi mo mapupulfill yung potential mo. Ayan, dyan tayo sigurado. Pero kung dito tayo sa hindi sigurado, at least may chance na makakasama mo yung pamilya mo. Tsaka boss, may i-add lang ako. Ba't ba kasi sila punong-puno, boss, ng pagdududa? Kung gagawin mo ng career itong pagninegosyo na to, sabihin natin sa fishing ka, seryosohin mo yan, 10 to 15 years, kayang-kaya nyo yan. If you dedicate your life into matching your income abroad here, tapos ayun ang gagawin mong lifelong mission, 24 hours a day yun ang gagawin mo. Kasi ako naniniwala that time plus effort is equals to result. As long as meron kang eagerness and determination na gusto mong umasenso sa buhay, gusto mong may marating sa buhay, eh talaga namang may mararating ka. Basta ipurso mo lang yun. Panuurin ang buong episode